Ngayon naman mga boss ay diretso tayo at patuloy sa usaping kaunlaran sa ilalim ng Philippine Development Plan. Pag-uusapan niya ni na Pilo at Angas sa PILO-DP. Nakain mo yung gamot mo? Kanina ka ba tawang-tawa din ah? Kuya naman wala po ko sakit, kuya. Happy lang po ako. Ah, dahil dito sa batas, kasambahay no? Hindi po ba kayo masaya para sa amin, kuya? Bakit hindi? Totoo pa ba yan, kuya? Marami daw po kaming benefits na makukuha. Ang alin? Yung sa amin po, sa kasambahay, madami daw pong benefits. Medyo, no? Alam mo, nakabilang ako sa ha? Alam mo, maganda na rin na naisa batas ang kasambahay law o Republic Act 10361 ni Pinoy noong January 18, 2013. At nitong June 4 ay epektibo na tinatayang 2.9 million ang makikinabang dito. Yun lang po ba, kuya? Minamadali mo ba ito? Hindi naman po, kuya. Kaya lang po, take your time po, take your time. Maraming kasambahay ang natutuwa dahil tumaas nga ang minimum wage nila at nadagdagan ng benepisyo. Nabibigyan na, alam mo yun, proteksyon. Magkano naman po ba yung minimum wage? Pero lang. Kung sa Metro Manila ka namamasukan, dapat hindi bababa sa 2,500 pesos kada buwan ang sahod mo. 2,000 naman sa chartered cities at first-class municipalities at 1,500 sa ibang municipalities. Since nasa Quezon City po tayo, kuya, 2,500 po dapat ang sahod ko. Ayos yan, kuya. Malayo-malayo sa 800 ko. Cash na lang po Cash. Alam mo, sabi sa bagong batas, dapat cash itong ibinibigay sa kasambahay. Napapansin ko lang, no? Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mo palabasin na kulikot ako magpasahod sa iyo. Hindi naman po, Siguro, kuya. ba? Hindi naman po, kuya. Hindi naman po. Kayo naman. Huwag kang magsisiga-sigaan dito. Kakasisantin kita. Nakakalimutan mo rin siguro na binibigyan kita ng mga insentibo bukod sa buwan mo sahod. Kuya naman, hindi naman ako nagsisiga-sigaan. Happy lang ako, happy. Pinapaalala ko lang. Baka nakakalimutan mo na kasing pag kumakain kami sa mamahaling restaurant, sinasama ka namin. Ang mamahal pa ng in-order mo. Ganun din pag nag-check-in ako sa hotel. Kasama ka pa rin. Wag mo ako susumbakan. Kuya, kayo naman ano po bang mga benepisyo para sa mga kasambahay? Dapat ang employer, ako ang maghuhulog ng contribution mo sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth at dapat bigyan din kita ng 13-month pay. Talaga po? Di bala, kuya, ita-check ko kayo minsan. Pero sinabi mo, dapat na yan, no? Pero ito naman, dapat mo tandaan. Halika dito. Dapat mo tandaan ito. Kapag ang kita ng kasambahay ay mas mababa o sakto sa 5,000, hindi dapat siya kaltasan ng SSS contribution. Sasagutin ng amo ang kabuuang contribution. So yung top 5 ko, wala nang bawas yun. Kaya kayo nang bahala sa SSS ko. Pero paano naman kami magkakasiguro na tutaparin niya yung lahat ng sinasabi niya, kaya Gagawa ko ng kontrata gaya ng gusto ng batas kasambahay. Kapag di ko kasi ginawa itong tuloy bilang amo, posible akong patawa ng multa mula 10,000 hanggang 40,000 pesos. okay yun, kuya. Mabuti na yung ganyan na nagkakaliwanagan tayo. Namumuro ka na, ha? Namumuro ka na. Bibingo ka na sa akin. Mabuti nga, tinanggap kita kahit wala kang skills. Di, para magkaroon ng skills, ipasok niya sa training center. Tapos pag may skill ka na, di na. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment o DOLE sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng TESDA para bigyan kayo ng access sa training. Ang daming tanong. Hindi ko na natatapos itong binabasa ko. Kuya naman Siyempre kung hindi niya sasagutin ang tanong ko, sinong sasagot? Alam mo, nagtalaga ng desk ang DILG sa mga local government units na pwedeng pagkonsultahan ng mga kasambahay ukol sa mga benepisyo at isu sa kanilang employer na nangangailangan ng mediation o solusyon. Kuya, wala ka ba silang telefon, no? Kasi kung umalis po kasi ako dito, walang maiwan sa bahay, baka pasukin tayo ng kawatan ba? Ang kawatan. Dami mong katwiran. Tawag ka sa DOLE hotline 527
8000. Isang katanungan na lang po kuya. Paano po si Toneng, yung part-time na dishwasher natin? Magkakakuha din po ba siya ng benepisyo kuya? Hindi. Para lang kasi ito sa full-time kasambahay. At isa pa, 14 pa lang si Toneng. Nakasaad sa bagong batas na hindi pwedeng mag-hire ng kasambahay na mas bata pa sa 15. Magandang balita para sa amin itong batas kasambahay ba? Kasi karapatan din naman namin yung maayos sa pagtrato ba? Yung katulad na ibang manggagawa ba? Di ba? Ang ingay. Papasabot. Ikaw ba kuya? Gusto mo tratuhin ka ng hindi maayos? Ang ingay mo talaga. Aba? Huwag mo akong sinusungitan ha? Nakakalimutan mo. Ako tunay na kamo dito ha? Naglalaro lang tayo eh. Pamangikit ko nito ha? Tutin mo to. Gawin mo ko ng tablaya. Bilis! Luto ko ng sushi.